Usapang may puso, dedikasyon, inspirasyon at napapanahon. Tanungan, sagutan, refleksyon, reaksyon. Talk, talk, Nabo Talk. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Atin na namang matutunghayan ang isang episode ng Nabo Talk kung saan ang tatalakayin natin ay tungkol sa paksang pag-unawa, pagtitimpi, pagtsatsaga at pagmamahal bilang isang guro na lola pa. Ako si Binibining Madine M. Pangyarihan, guro ng Wawa Elementary School sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalawang baitang. Makakasama rin natin ngayon si Binibining Arlene H. Garcia, guro mula sa unang baitang. Kami ang inyong makakakwentuhan sa balitaktakan na talaga namang kapupulutan ng mahalagang aral. Bago natin simulan ang ating masayang usapan, nais naming ipabatid sa lahat na ang pagdaraos ng programang ito ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng pamunuan ng SDO Navotas sa pangunguna ng ating tagapamanihalang pansangay ng Navotas, Ginoong Meliton P. Zurbano, kasama ang ating ikalawang tagapamanihalang pansangay, Ginang Isabel Sibayan, at ang aming tagamasid sa programang pang-edukasyon sa ESP na si Ginang Preciosa Cabinbin. Katuwang ang ating lokal ng pamahalaan at ang mga bumubuo sa Wawa Elementary School sa pangunguna ng aming punong guro, Ginoong Benjamin C. Perez, at mga guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Gandang buhay mga Kanavotok! Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang mga kwento na tiyak na pupukaw sa ating mga kaisipan at damdamin. Huwag na nating patagalin pa. Amin ang ipakikilala sa inyo ang ating mga kagalang-galang na mga panauhin sa araw na ito. Ang una nating panauhin ay kasama naming guro sa Wawa Elementary School. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa unang baitang. Siya ay 35 taon na nagtuturo at naglilingkod sa ating kagawaran. Si Ginang Elsa C. Belmonte. Ang atin namang ikalawang panauhin ay isa ring guro na kasama namin sa West. Siya ay nagtuturo sa ika-4 na baitang at 25 taon nang nagtuturo at naglilingkod sa ating kagawaran. Ginang Maria Victoria C. Febria. Silang dalawa ay magbabahagi sa atin ng usapang tiyak na kapupulutan natin ng aral na maaari nating gawing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Handa na ba kayong makinig, makiisa at makibahagi? Halina't mag-talk-talk-talk sa Navotalk. Magandang araw! Kamusta kayo, Ma'am Elsa at Ma'am Febria? Maaari ba ninyong batiin ang ating mga tagapakinig? Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, panauhin, sa aming mga kapwa-guro at sa aming punong guro, Ginoong Benjamin C. Perez, at sa lahat po ng bumubuo ng Navotalk. Isang karangalan po sa akin ang maging bahagi ng programang ito. Kamusta po mga Kanavotok? Masaya at magandang buhay po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagagalak na makasama kayo at maibahagi sa inyo ang aking karanasan. Kami din po mga mamay masaya at lubos na nagpapasalamat sa pagpapaunlak ninyo sa amin. Umpisahan na po natin ang ating talakayan para po sa aking unang katanungan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na kayo po ay mga kapwa naming guro. Gaya ng nabanggit na namin kanina. Kumusta naman po ang inyong pagiging guro, Ma'am Elsa? Mabuti naman po. Kahit medyo nahihirapan, sumabay sa nagbabagong sistema ng edukasyon, lalo na sa paggamit ng mga bagong teknolohiya sa pagtuturo. Sa tulong ng aking mga kasamang guro at sa mga trainings na aking dinadaluhan, ay unti-unti ko ring natututunan. Kayo po, Ma'am Febria. Mabuti rin naman po. So, nakakasabay pa rin naman sa nagbabagong sistema ng ating edukasyon, lalo na sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa ating pagtuturo. Ganon din sa goals and trust ng ating DepEd Navotas. Nakakatuwa sila, partner, no? Kahit na may edad na sila, ma'am, makikita mo yung kanilang commitment to lifelong learning kasi nagsisikap talaga silang makasabay sa mga pagbabago sa ating kagawaran na naririnig nga natin ang biro ng iba. Sa DepEd daw, parang Mercury, laging bago. Yes, tama ka doon, partner.
Kahit tayo mga batang guro ay nag-a-adjust din sa makabagong teknolohiya. Kaya mahalaga po yung sinabi ng ating mga guests na kailangan talaga yung training para mapaunlad yung ating mga kasanayan, lalo na sa teknolohiya. Agree ako sa sinabi mo, partner. Kahit tayo din naman ay nagsasanay din para makasabay, tulad nila ma'am. So, maliban po sa pagiging guro, kayo din po ay mga lola na. Kumusta naman po kaya ang inyong pagiging lola? Ma'am Elsa? Mabuti naman po, masaya. Minsan nahihirapan din. Sa ngayon, may isa akong apo na makakasama dito na kailangan kong gabayan. 2 ang nasa high school at may 2 pang nag-aaral sa ibang school. Kayo naman po, Ma'am Febria, kamusta po ang inyong pagiging lola? Mabuti naman po. Sa ngayon po ay wala na akong kasamang apo na nag-aaral sa ating paaralan. So lahat sila ay nakagraduate na sa elementarya. Sa kasalukuyan, sila ay nasa high school at college na po. Talaga po ba, mga ma? Ang mga apo nyo ay high school at college na? Hindi po halata. Sana all, partner, aging gracefully. Oo nga, sana all kapag nagkaedad na, kasing ganda pa rin nila, ma'am, no? Paano naman po nakaka-impluwensya ang pagiging lola sa inyong paraan ng pagtuturo at pakikitungo sa mga estudyante, Ma'am Feb? So, malaki ang naitulong sa aking pagtuturo. So, mas lalong naging mahaba ang pasensya ko sa mga bata. Mas naipadadama o naipapakita ko sa mga batang aking tinuturuan ang pangunawa sa kanilang mga pag-uugali. So, hindi lamang ako guro sa kanila. Nararamdaman din nila yung pagiging nanay ko sa kanila. Pero kasi mga instances na ipakikita sa mga bata ang pagpapahalaga sa kanila, no, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanilang mumunting kahilingan. Naku, ma'am, ibig sabihin po ba spoiled ang mga estudyante nyo sa inyo? Kasi daw po, spoiled daw po ang mga apo sa mga lola. Joke lang po, alam ko po na nababalanse niyo yung inyong pagmamahal at inyong pagiging guro sa mga estudyante. Gaya ng inyong pagbalanse sa pagmamahal nyo at pagiging lola sa inyong mga apo. At tunay din na napatunayan ko na malaki talaga ang puso ng mga guro. Kaya naman po lagi nila tayong naaalala sa ating mga pagmamahal na ipinakita sa kanila. Minamahal po nila tayong pabalik. Kayo po, Ma'am Elsa. Malaki rin ang nagawang tulong sa aking pagtuturo ang aking pagiging lola sa kadahilan ng mas lalong lumawak ang aking pasensya sa mga batang aking tinuturuan. Lalo na at iba't ibang pag-uugali meron ang mga bata sa ngayon kumpara noon. Kung paano ko tratuhin, padama ang aking pangunawa sa aking mga apo, ay ganun din sa aking mga tinuturuang bata. Pinaparamdam ko sa kanila na hindi lang nila ako guro, kundi bilang isang ina at lola na rin nila. Hindi lamang guro si Ma'am. Nanay na, lola pa, parang kape, partner, 3-in-1. So alam ko po na marami na kayong mga naranasan sa pagtuturo. Maaari po ba niyong ibahagi ang isang natatanging karanasan kung saan ang inyo pong papel bilang lola ay nakatulong sa iyong pagtuturo o sa dynamic sa inyong silid-aralan? Sa matagal na panahong nagtuturo ako dito sa Wawa, marami na rin akong mga karanasan sa aking mga naging mag-aaral na nakakaantig ng damdamin. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, pumapasok ang mga bata na walang baon, pumapasok na marumi ang damit, kadalasan absent pa sa klase. Isa sa mga naging pupil ko ang hindi ko makakalimutan. Napansin ko siya makalipas ang 1 buwan na nagsimula ang pasukan. Napansin ko araw-araw late pumasok at siya lang mag-isa ang pumapasok sa paaralan. Sa tuwing papasok sa loob ng room, may masangsang na amoy kaming naamoy. Dahil mga grade 1 ang hawak ko, nagsasalita sila ng mabaho. Hindi ko sinabi sa kanila na siya yon. Sinabihan ko na lang sila na dapat araw-araw maligo sila at magbihis ng maayos na damit bago pumasok sa paaralan. Nung mag-uwian na, dahil wala siyang sundo, kinausap ko muna siya. Doon ko nalaman na kamamatay lang pala ng kanyang nanay, mga 3 buwan pa lang nakakalipas. Para malaman ko ang totoo, nag-home visit ako sa kanya. Totoo nga ang sinasabi niya.
Nakakaawa pala talaga siya. Ang tatay niya palaging wala, nasa laot. Mga kuya at ate niya nasa elementarya pa lang din, kaya pala talagang walang nag-aasikaso sa kanya. Sumunod na mga araw, paminsan-minsan na lang pumapasok. At nakasubsob sa upuan sa oras ng recess dahil walang baon. Kaya sa tuwing wala siyang baon, binibigyan ko na lang siya ng kanyang pagkain at muling sumisigla. At nakikipaglaro siya sa mga kaklase. Napansin ko rin, iisa lang pala ang uniform mayroon siya. Kaya kinabukasan, dinalahan ko ng mga pinagmaliitan ng aking mga anak at binigay ko sa kanya. Nakita ko ang tuwa sa bata. Nakaka-touch naman po yung story nyo, ma'am. At nakaka-inspire na maging mabuting guro sa mga estudyante natin. Nakarelate ka ba, partner? Oo, partner, nakarelate ako. Kasi nagkaroon din ako ng ganyang estudyante, namatay yung nanay. Nakakaawa talaga. At napakalaki ng puso ni ma'am. Dahil ipinaramdam niya sa batang yon yung pagmamahal na hindi niya na mararamdaman dahil nawalan siya ng isang ina. Kayo po, Ma'am Febria, meron po ba kayong karanasan na kapareho ng kay ma'am? Okay, kami naman pong mga guro ay napakaraming karanasan na, pero magbabahagi naman ako ng ilan sa aking mga naranasan. So, alam po natin ng ating mga bata sa public school ay karamihan mga less fortunate. So, nakita ko po yung kakulangan sa mga material na bagay dahil sa kahirapan. So, may isang pagkakataon po, araw ng recognition, masaya ang lahat at nagagandahan ang mga damit ng mga bata na dumating sa paaralan. So, dumating ang isang bata na nag-iisa. Wala po siyang kasamang magulang. Suot niya ang kanyang lumang uniform as in luma at nakatsinelas ng gomang luma din. Siya ang first honor ng grade 2 na aking tinuturuan. So nakaramdam ako ng habag na makita ko siya. Naawa ako kasi magiging kakaiba siya. Umira lang damdaming ina ko, so umuwi ako at kumuha ako ng damit at sapatos ng anak kong bunso. Binihisan at inayos ko ang kanyang buhok. So mangyak-yak pa ako eh. So naalala ko kasi yung anak ko, paano kung ganito yung anak ko. So bilang lola naman, kapag may mga pagkain na ipinadadala sa loob ng classroom, pinapakain ko sa mga bata kahit tag-iisang subo. Basta lahat sila makatikim. Ang nakakatuwa, na ipapasa nila iyon sa kanilang mga kapatid o pinsan, ang kanilang karanasan at naipapasa rin ang mga kwento ng kagandahang asal na nais ko kapag nasa loob na sila ng classroom. Isa pa sa ginagawa ko sa spare time ko, na isisingit ko ang pagtuturo ng katisismo. So, isasali ko sila sa mga church ministry or organization. Ang iba ay ngayon ay nasa music ministry na. Yung iba naman lector, ang iba naman ay altar server. So, nakakatuwa po silang makita na naglilingkod sa kanilang ministry. Talagang hindi matatawaran ng serbisyo ng isang guro. Hindi lang natatapos, partner, sa loob ng silid-aralan ng kanilang tungkulin. Kahit personal na pangangailangan minsan na ipoprovide pa ni teacher. Yung personal na pera niya, di ba, partner? Tama ka dyan, partner. Pero sobrang nakaka-inspire sila, ma'am. Nakaka-inspire marinig yung mga kwento nila. At saka, ang sarap maging isang magandang alaala sa mga bata. So, nai-inspire ako na maging isang mabuting alaala para sa mga estudyante natin. Dahil sa mga narinig ko sa kanila. Ang pagiging guro at lola ay nangangailangan ng pagbabalanse sa maraming responsibilidad. Paano po ninyo epektibong minamanage ang inyong oras upang mag-excel kayo sa parehong mga papel na ginagampanan po ninyo? Ma'am Febria? So tama po, ito ay nangangailangan ng tamang pagbalanse sa araw-araw. So malinaw sa akin kung anong responsibilidad meron ako sa ginagawa ko sa araw-araw. So laging nababanggit yung time management. Ako bilang nagtatrabaho, nabigyan ko ang aking mga responsibilidad ng kanya-kanyang bagdan o percent. Ito po ay talagang aking sinusunod para magampanan ko ang aking mga responsibilidad o gampanin sa buhay. So sa aking pamilya, binigyan ko ito ng 50%. Sa trabaho, 30%. Sa aking sarili, 10%.
At yung 10% ay para sa aking neighborhood o sa mga organisasyon na aking kinabibilangan sa labas ng aking trabaho. Ginawa ko ito sa aking sarili para magampanan ko ang mga responsibilidad ko sa buhay. Kailangan din kasi magkaroon ako ng self-love para sa sarili, para patuloy kang makapagbigay o makapagbahagi sa iba. Kasi kapag binigay mo ang 100% sa isang gawain mo, mayroon kang makakaligtaan o mapapabaya ang isang area ng buhay mo. Pero kung minsan may pagkakataon talagang ise-set aside mo muna para mapagtuunan mo ng pansin ang isang priorities mo sa buhay. Ang mahalaga, malinaw sa iyo na magampanan mo ang mga responsibilidad sa araw-araw na hindi napapabayaan ang iyong sarili. Ganyan ka-selfless ang isang guro. Ang self-love ni ma'am ay 10%. May bago akong natutunan sa kanya. 50, 30, and 10. Kasi ang alam ko lang dati, 80-20. So napakahusay po ng inyong disiplina sa pagmamanage ng inyong oras, ma'am. Partner, na-curious ako. Ano yung 80-20? Sa diet yon pag mag-weight loss ka, Okay. partner. 80% daw yung diet, 20% yung exercise. Yung kay ma'am, meron siyang 50, 30, tsaka 10. So, practicein natin yan, partner. Go, partner. Kayo naman po, Ma'am Elsa, may percentage din po ba kayo na sinusunod? Sa akin naman, ang pagiging guro at lola ay nangangailangan ng tamang pagbabalanse sa maraming gawain. Bilang isang guro, tungkulin kong pumasok sa takdang oras o sumobra pa kung kinakailangan, mula Lunes hanggang Biyernes. Bago ako pumasok at pag-uwi ko ng bahay, doon ko naman ginagampanan ang aking tungkulin bilang isang ina at lola. Nagluluto, naglilinis, naglalaba, at sa gabi naman, ginagawa ko ang mga iba pang gawain sa paaralan. Ang Sabado din ay nakalaan para sa aking pamilya. Pagdating din ng Linggo, sinisikap ko rin makapagsimba upang magpasalamat sa mga biyaya, gabay, kalakasan na pinagkakaloob ng Poong May Kapal sa akin. At sa araw din na ito, kami madalas magkakasama-sama ng mga anak ko at ang aking mga apo. Kadalasan, pinagluluto ko sila ng aming pagsasalu-saluhan o kaya'y minsan sa labas kami kumakain. Pag may pagkakataon naman, halimbawa holiday, binibigyan ko din ang sarili ko na maglibang kasama ang aking mga kaibigan kapag guro. Mahalaga na marunong tayong magbalanse ng ating oras upang maayos nating magampanan ang ating responsibilidad sa araw-araw. Nakakabilib kung papaano ninyo minamanage ang inyong oras para magampanan ninyo ng maayos ang inyong mga papel na ginagampanan sa araw-araw, mga ma'am. Pero isa sa pinaka nagustuhan ko sa mga sagot nila, ma'am, ay yung pagbibigay nila ng kahalagahan sa oras na kanilang inilalaan para sa Diyos. Kasi, di ba, hindi naman natin magagampanan ng lahat ng ito kung walang tulong at gabay galing sa ating May Kapal. Tama yun, partner. Sabi nga, in everything you do, put God first. And He will crown your efforts with success. Ano naman po, mga ma'am, yung mga mahalagang aral sa buhay ang natutunan ninyo mula sa pagiging lola na inyong isinasama sa inyong silid-aralan? Ang natutunan ko kapag isinasama ko ang aking mga apo sa paaralan, dapat makita ng aking mga mag-aaral na pantay o parehas lang na pagtingin, malasakit ang makikita nila sa akin. Kung anong pinapakita ko sa aking mga apo, ay ganun din sa aking mga mag-aaral. Pinapakita ko sa kanila na hindi lamang ang apo ko ang nangangailangan ng atensyon. Naniniwala si ma'am sa fairness and equality. Yes. Tama yun, ma'am. Wala dapat favoritism kahit sa mga estudyante kasi napapansin nila yun eh. Di bias si ma'am. Wala siyang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Para sa bata, para sa bayan. Tama, ma'am. Kayo naman po, Ma'am Fel. Marami. Hindi lang pagiging guro ang aking ginagampanan sa loob ng silid-aralan. Ang pagiging nanay at lola ay nagagawa ko rin. Ang natutuhan ko sa buhay
hindi lamang anak at apo ko ang nangangailangan ng aking atensyon, maging ang mga batang aking tinuturuan. Sa aking pagtuturo, hindi lamang ang kanilang isipan ang nilalagyan ko ng kaalaman, kundi pati ang kanilang puso. Para sa pagdaraan ng taon at lumaki na ang mga batang ito, magkaroon sila ng tamang desisyon sa buhay at maunawaan nila ang palaking mundong kanilang ginagalawan. So, kailangan nilang maging resilient ang mga batang ito. Tama po kayo dyan, ma'am. Hindi lamang po ang paksang pang-akademiko ang importanteng matutunan ng mga bata. Dapat din po nilang matutuhan na maging matatag at magkaroon ng malakas na emotional quotient. Sabi nga po nung prof ko nung nag-enroll ako, mas importante daw po ang emotional quotient kaysa sa intelligence quotient. Kasi daw po, mas nakakapag-desisyon ng mas tama at mas pantay para sa lahat ang isang tao na mayroong sapat na talino at katatagan ng loob. Mga ma'am, nababago po ba ng pagiging lola ang inyong mga pananaw sa edukasyon at ang kahalagahan nito? Kayo po, Ma'am Febria. Hindi po. Mas lalo kong ipinaintindi sa murang isipan ng mga bata ang kahalagahan ng edukasyon. So, itinuro ko sa kanila na ito ang magiging sandata nila sa mga hamon ng buhay na kanilang kakaharapin sa hinaharap. Kailangan nilang maging matalino, maabilidad at may tamang pagpapasya sa buhay para makaiwas sa pagkakamali. So, magkamali man sila, marunong silang bumangon sa mga pagkakamali nila sa buhay. Dito pumapasok yung tough love partner. Sabi nga nila, good mother is a bad mother. Hindi palaging yung akala natin yung okay sa bata, yun lang yung lagi natin sinusunod. Tama, partner. Dapat may disiplina rin. Kailangan ma-instill sa mga bata yung disiplina para kahit na sila ay magkamali, nandun pa rin na sila ay may katatagan para bumangon muli. Kayo naman po, Ma'am Elsa. Hindi rin po. Ipapaunawa ko sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon. Tuturo ko sa kanila na ito ang magiging daan nila tungo sa magandang buhay at magiging sandata nila ito sa pagharap sa mga haharapin nilang hamon ng buhay. Pagkamali man sila sa buhay, makakaya nilang bumangon dahil may taglay silang talino na kailanman at kahit saan man sila magpunta, ito'y hindi mananakaw ng kahit sino man. So, parehong naniniwala sila, ma'am, na education is the most powerful weapon to change the world. At tayo pong mga guro ay mga future builders. Nabanggit natin kanina, partner, na 35 years na sa serbisyo si Ma'am Elsa. At si Ma'am Feb naman ay 25 years na. Ang haba nun, partner. Oo nga, kaya mo ba yun? Sana makarating tayo doon. Sana, no? Yes po. Paano niyo po hinaharap yung agwat sa henerasyon sa pagitan ninyo at ng inyong mga estudyante? At paano nakakatulong ang inyong karanasan bilang lola sa pagtugon sa agwat na ito? Oo nga, sa tagal nila meron ng Gen Z, may millennials. Yes, partner. Hindi ko na rin alam yon. Ikaw, Huwag anong mo na rin henerasyon ka? itanong, partner. Kayo po, Ma'am Pep. Dala ng aking karanasan sa pakikisalamuha sa mga bata, hindi ako nahirapan sa pakikitungo ko sa kanila. So, ako bilang nakatatanda, kailangan ko ding mag-adjust sa bagong panahon. Dapat na matutunan ko rin ang mga language ng mga kabataan na di nasisira ang moral ko bilang nakatatanda o bilang guro. Halimbawa, ang uso ngayong mga salita tulad ng mga ginagamit nila ngayon, aesthetic, no? MBTC, GBU, for the person, dog show, Yasified, at iba pa. So, dapat maintindihan ko ang mga ito, no, bilang nakatatandang guro para makasabay sa kabataan. So, sa passion need naman, kailangan ko rin mag-adapt ng mga bagong uso o trend na hindi naman nangangailangan ng malaking gastos. So, sa pamamagitan ng pag-adapt sa bagong panahon ng Gen Z, kailangan maunawaan ko ang kabataan. Kung medyo taliwas sa kagandahang asal ang kanilang ginagawa, pwede ko naman silang pangaralan o pagsabihan. Ako ang magsisilbing guide nila. So, mas matutuwa ang mga kabataan kapag
nauunawaan ko sila at madali rin silang sumunod sa mga sinasabi ko dahil nabuild ko na sa kanila yung pagtitiwala. Proven ko na po ito. In na in naman pala si ma'am. At yan ang secret ng mga guro kung bakit sobrang youthful pa din natin. Kapag bumabalik yung mga estudyante, matatanda na sila. Ang tanong nila sa teacher, ma'am, ba't parang hindi ka tumatanda? Kasi Bata they pa are rin. young at heart. Ma'am Elsa, kayo po. Base sa aking karanasan, at dilingid sa ating kaalaman na malaki ang pagbabago ng henerasyon ngayon sa noon. Tulad halimbawa ng mga kinikilos ng mga bata sa ngayon. Sa kanilang pananalita, sa kanilang mga fashion needs tulad ng magagandang gamit, damit, cellphone at iba pa. Ibang-iba sa ating kinagisnan. Bilang lola, kailangan kong tanggapin, pakinggan at unawain ang kanilang sitwasyon na ginagalawan. Kung kinakailangang mag-adjust ako para sa kanila, gagawin ko. Ngunit, kung nasa mali na sila at taliwas na sila ng kagandahang asal ang kanilang ginagawa, saka ko sila pinapayuhan at pinangangaralan. Pinapaunawa ko sa kanila na dapat lumaki sila na may magandang asal at mamuhay ng maayos at marangal. Nakakatuwa marinig kila ma'am na nababalansin nila yung pag-a-adjust nila sa mga bata at pagdidisiplina sa kanila. No? Kasi talagang naigukumpara natin na iba yung henerasyon natin nung mga nag-aaral tayo sa mga estudyante natin ngayon. Tama. Tulad nga nung mga sinabi ni ma'am, yung mga salitang aesthetic, MBTC, GBU. Alam pa ba yun, partner? Aesthetic ka ba? Hindi ko talaga alam. Aralin natin yan para makasabay din tayo kagaya Yes, nila tulad ma'am. din na ma'am. So mga ma'am, ano naman po kaya ang maipapayo ninyo sa mga bata ng mga guro na nagbabalanse rin ng kanilang karera sa pagtuturo at responsibilidad sa pamilya? Kayo po, Ma'am Elsa. Ang may papayo ko lang sa mga nakababatang guro, kailangan matutunan nilang balansihin ang kanilang oras sa kanilang pagtuturo at sa kanilang pamilya. Mahalagang matutunan ang pagbabalansi ng oras upang di mahirapan at wala kang responsibilidad na mapapabayaan. Ibigay ang tamang oras sa pagtuturo, gawin ang mga dapat gawin araw-araw. Ganon din sa inyong pamilya. Pumasok sa itinakdang oras at araw at siguraduhin mo din gawin ang gawaing bahay bago ka pumasok at pag-uwi mo ng bahay. Kung may mga pagkakataon naman, bigyan din ng panahon ang sariling makapaglibang. Alam natin na ang trabaho at pamilya ay mahalaga at mahirap pagsabayin. Subalit, kung marunong tayong magbalanse ng ating oras, magagampanan natin ang ating mga responsibilidad sa buhay ng maayos. Gawin ang nararapat para sa ikabubuti at ikagaganda ng ating karera at pamilya. At higit sa lahat, humingi palagi tayo ng gabay sa Poong May Kapal at makakasiguro tayo na sa bawat hirap at kalungkutan natin ay susuklian niya ng kaligayahan. Ay ako din, Ma'am Elsa, meron din akong gustong sabihin para sa mga kabataang guro. So, para sa kabataang guro, maaari kong ikwento ang aking karanasan, mga pinagdaanan sa buhay, pero hindi na yun mangyayari, isa na lamang siyang kwento na maaring kapulutan ng aral. So, sa pakikinig, maaring mayroon siyang makuha na pwede niyang i-apply sa kanyang buhay na makatutulong sa kanya. Ang mga kwento ang magsisilbing inspirasyon at siyempre sa huli ikaw pa rin na magdidesisyon. So wala tayong paaralan ng pagpapamilya. Ito ay patuloy na pagtuklas kung paano higit na mapapabuti ang iyong pagpapamilya at trabaho. Basta ang alam ko, gawin mo ang tama kahit ganito kahirap at hindi ka malilitaw. So tandaan natin na sa bawat kalungkutan, may kalakip itong kaligayahan, basta ginagawa mo ang tama. Tandaan lamang na sa dulo ng mga paghihirap ay kaligayahan. At huwag kalimutang magdasal, iluhog sa Diyos ang lahat ng iyong suliranin sa buhay. Yun ang pinakamahalaga.
May 2 punto akong nakuha dun sa mga sagot nila, partner. Yung una, you cannot change the past but you can learn from it. Base sa sinabi nila, ma'am, na yung kanilang mga kwento ay magsisilbing leksyon na matututo sila sa mga nangyari. Tapos yung pangalawa, yung verse ng Romans 8:18 na the pain you've been feeling cannot be compared to the joy that's coming. Naniniwala si ma'am sa good karma na sa tinatawag na delayed gratification, kumbaga. Sa akin din, partner, 2 din yung aking natutunan. Time management. Kailangan maging marunong tayo mag-manage ng ating time para hindi tayo masyadong maging stressful yung trabaho para sa atin. Meron tayong time na magtrabaho, gayon din meron tayong time para makapaglibang at makapag-spend ng time sa ating pamilya. Pangalawa, listen and learn from our seasoned teachers. Kailangan respetuhin natin sila at matuto tayo dun sa kanilang mga karanasan. Tama ka dyan, partner. Kagaya ng mga panauhin natin ngayon. Sila ay mga modelo para sa ating mga bagong guro. Sa inyo pong opinion, Ma'am Feb, paano mas magagawa ng mga paaralan at institusyon ng edukasyon na suportahan at bigyang karampatang pag-aalaga ang mga guro na lolo o lola rin na katulad po ninyo? 2 bagay ang tinutukoy sa tanong, paaralan at institusyon ng edukasyon. Kung paano mo suportahan at maaalagaan ang mga senior teacher, una sa paaralan. So, base na rin sa pakikinig at pakikipagkwentuhan sa mga senior teacher ng kanilang mga karanasan, sa ngayon, sa mga bagong guro, ang kawalan sa workplace ng courtesy sa mga senior teachers. So, hindi naman lahat. So, kapag may edad ka na, nararamdaman na ng mga senior teacher na wala na silang halaga at di na nirerespeto sa paaralan. Sa promosyon naman, mas nakikipag-unahan pa ang mga batang guro na ma-promote sila nagbibigay daan sa mga senior teacher. Sana pagtuunan ito ng ating institusyon. Sa institusyon naman ng edukasyon, sana mabigyan ang mga lolo at lola ng healthcare services for free dahil pro na sila sa sakit. At sa gurong nagretiro na, sana mapabilang sila sa mga tumatanggap ng social pension sa DSWD. So, iwasan na ang diskriminasyon sa mga retired public employee. Tama ka, Ma'am Pep. Sinusuportahan kita dyan sa iyong adhikain. Sana mabigyan ang mga lolo at lola na libreng kapagamot or health care services. Kasi sa edad na yan, prone na tayo sa sakit. At sana magkaroon din ng buwanang sahod mula sa DSWD ang mga retired teachers. Yan naman ang mga patuloy na sinisikap matugunan ng ating pamahalaan na siyang dapat dahil #deserve ng mga guro na buong puso ang serbisyo para sa bata at para sa bayan. Ang dami kong natutunan ngayong araw na to, partner. Maraming salamat po mga ma'am sa pagbabahagi po ng inyong di matatawarang karanasan dito sa ating Navotalk. Nakapakinig na naman tayo ng isang kwentong hatid ay aral at inspirasyon sa araw na ito. Tunay ngang hindi madali maging guro na, lola pa, lalo na sa makabagong henerasyon na ito. Ngunit anumang agwat ng panahon ay hindi makahahadlang sa pagbibigay aral at gabay sa ating mga kabataan. Tiyak na magagawan at magagawan ito ng paraan, lalo na kung pamilya ang ating nagiging inspirasyon at sandigan. Pag-unawa, pagtitimpi, pagtitiyaga at pagmamahal ang ating kailangan upang maisagawa ito, lalo na ng mga gaya naming guro na may itinataguyod ring mga pamilya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig sa isa na namang episode ng ating Navotalk. Magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Ako nga po muli si Binibining Madine M. Pangyarihan. Ako naman si Binibining Arlene H. Garcia, gurong tagapag-ugnay sa Paaralang Elementarya ng Wawa. Paalam at hanggang sa muli, Tok 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 Navotalk!